Hindi lahat ng kaso may sagot at hindi lahat ng katotohanan inilalabas. Welcome to Untold Stories PH, kung saan ang misteryo binibigyan ng boses. Mga pumasok, hindi na nakabalik. The Mystery of Mount Banahaw. Isang bundok na hindi lang basta bundok. Isang lugar na sinasabing sagrado. Pero para sa iba, ito ay puno ng lihim. May mga pumasok na hindi na nakabalik. May mga bumalik pero hindi na pareho. Ito ang misteryo ng Mount Banahaw. Matatagpuan sa pagitan ng Quezon at Laguna. Ang Mount Banahaw ay kilala bilang isang banal na bundok. Sa loob ng maraming taon, dinadayo ito ng mga pilgrim, spiritualista, at mga taong naghahanap ng kaliwanagan. May mga kuweba, ilog, at lugar na tinuturing na may spiritual na kapangyarihan. Pero para sa iba, ito ay lugar ng panalangin. Pero para sa iba, ito ay lugar ng hiwaga. Maraming kwento ang kumakalat tungkol sa bundok na ito. May mga nagsasabing nakakarinig sila ng mga boses kahit walang ibang tao sa paligid. May mga nakakakita raw ng anino o mga nilalang na hindi maipaliwanag. At mas nakakatakot, may ilan na nagsasabing nawawala ang oras. Papasok ka sa bundok ng ilang oras pero paglabas mo, parang ilang araw na ang lumipas. Isa sa mga pinakamabigat na misteryo ng Mount Banahaw ay ang mga taong nawawala. May mga hikers at pilgrims na pumapasok sa bundok pero hindi na nakikita muli. Walang bakas, walang malinaw na paliwanag. Ang iba naman, natagpuan pero nalilito. Hindi maalala kung ano ang nangyari. Parang may bahagi ng kanilang karanasan na nawala. May mga nagsasabing, natural lang ang lahat. Ang bundok ay makapal ang gubat. Madaling maligaw. Ang terrain ay delikado at ang mga panahon ay pabago-bago. Posible raw na ang mga kakaibang karanasan ay epekto ng pagod o takot. Pero hindi lahat naniniwala dito. Para sa iba, may mas malalim na dahilan. May nagsasabing ang Mount Banahaw ay may portal o daan papunta sa ibang dimensyon. May mga naniniwala na may mga espiritu na nagbabantay sa bundok. At may iba na naniniwalang ang bundok mismo ang pumipili kung sino ang makakalabas at kung sino ang hindi. Isang bundok na sagrado para sa ilan, pero puno ng misteryo para sa iba. Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot. Ang Mount Banahaw ay nananatiling tahimik, pero ang kwento nito patuloy na bumubulong. At kung sakaling mapunta ka dito, ang tanong ay hindi lang ano ang makikita mo, kundi makakabalik ka pa ba? Ang lungsod na hindi nakikita sa mapa. Biringan City Mystery. Isang lungsod na hindi mo makikita sa mapa. Isang lugar na sinasabing lumilitaw lang sa piling tao. At isang misteryo na hanggang ngayon walang nakakapagpapaliwanag. Ito ang kwento ng Biringan City. Sinasabi ng mga lokal sa Samar na may isang lungsod na nakatago sa kanilang lugar. Pero kakaiba ito dahil hindi ito basta nakikita. Ayon sa mga kwento, ang Biringan ay parang modernong syudad. May mataas na gusali, maliwanag na ilaw, at malalawak na kalsada. Pero makikita mo lang ito
kung pipiliin ka. May mga driver at residente na nagsasabing nakita na nila ang lungsod. Madalas itong lumilitaw sa gabi. Isang syudad na malayo na parang hindi dapat nandun. Pero ang nakakatakot, kapag nilapitan mo ito, bigla itong mawawala. Parang hindi ito bahagi ng mundong ito. Ang nakakapagtataka, ang mga kwento ng mga taong nawawala. Ayon sa paniniwala, ang mga nilalang sa piringan ay tinatawag na engkanto. Sila ang kumukuha ng tao. May mga inaanyayaan na pumasok sa lungsod at hindi na nakakabalik. Ang iba naman, nakabalik nga, pero nagbago. Tahimik, iba ang kilos, at ayaw magsalita. May mga nagsasabing alamat lang ito. Ang mga ilaw raw ay maaaring ilusyon, ang mga kwento ay bunga ng takot o imahinasyon. Pero kung ganoon, bakit paulit-ulit ang mga parehong kwento? Bakit may mga taong nagsasabing nakita na nila ito? Hanggang ngayon, ang Biringan City ay nananatiling misteryo. Isang lungsod na maaaring hindi totoo. O baka naman, hindi lang natin makita. At kung sakaling makita mo ito, papasok ka ba? Ang hotel na hindi mo dapat puntahan sa gabi. Diplomat Hotel Hauntings. Isang abandonadong hotel sa gitna ng Baguio. Tahimik sa araw, pero may ibang kwento kapag gabi. May mga nagsasabing may naririnig silang yabag. May nakakakita ng mga anino. At may ilan na hindi na bumabalik. Ito ang misteryo ng Diplomat Hotel. Bago pa ito naging hotel, ang lugar ay isang seminaryo. At noong World War II, sinakop ito ng mga sundalong Hapones. Ayon sa mga kwento, maraming pari at madre ang pinatay dito. May ilan daw na pinugutan at iniwan sa loob ng gusali. Mula noon, hindi na raw naging payapa ang lugar. Maraming bisita at guard ang nagbahagi ng kakaibang karanasan. May mga nakakarinig iyak, lalo na sa gabi. May mga yabag sa itaas na kahit walang tao. At may mga nakakakita ng multo ng madre na naglalakad sa hallway. May mga nagsasabing nakakakita sila ng ulo ng gumugulong sa sahig. May iba naman na biglang nilalamig kahit walang hangin. At ang pinaka nakakatakot, may mga tao na pumasok sa gabi at biglang tumakbo palabas dahil sa takot na hindi nila maipaliwanag. May mga nagsasabing ang lahat ng ito ay gawa lang ng imahinasyon. Ang lumang gusali, ang katahimikan at ang madilim na kasaysayan ay sapat para takutin ang kahit sino. Pero para sa mga nakaranas mismo, hindi raw ito basta-basta maipaliwanag. Hanggang ngayon, ang Diplomat Hotel ay nananatiling isa sa pinakakilalang haunted places sa Pilipinas. Isang lugar na puno ng kasaysayan at mga kwentong hindi pa tapos. At kung sakaling punta ka dito, lalo na sa gabi, isang tanong lang ang mahalaga. Mananatili ka ba o tatakbo ka? Bilyong ginto, pero walang nakakakita? Yamashita Treasure Mystery. Bilyong halaga ng ginto, nakatago raw sa Pilipinas. Maraming naghanap, may ilan na nagsabing nakita nila, pero hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na patunay. Ito ang misteryo ng kayamanan
ni Yamashita. Noong World War II, pinamunuan ni General Tomoyoki Yamashita ang pwersang Hapones sa Pilipinas. Ayon sa alamat, nakalap umano ng mga sundalo ang mga kayamanan mula sa iba't ibang bansa ng Asia. Ginto, alahas, at mamahalagang artifacts. Dahil sa papalapit na pagkatalo, itinago raw ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sa mga kuweba, lagusan, at lihim na bunker. At doon, nagsimula ang alamat. Pagkatapos ng digmaan, maraming treasure hunters ang nagsimulang maghanap. May mga naghukay sa bundok, may sumisid sa ilalim ng lupa, may gumamit pa ng mga lumang mapa at kwento bilang gabay. Ang ilan ay nagsabing may natagpuan sila. Mga golden bars, estatwa, o lumang kahon. Pero karamihan, wala. May mga kwento na ang mga kayamanan ay may bantay, mga bitag na iniwan para protektahan ang mga ito. May iba pang nagsasabing may mga taong biglang nawawala habang naghahanap. At may mga nagsasabing may mga lihim na grupo na alam kung nasaan ang kayamanan. Pero hindi ito inilalabas. May mga eksperto na nagsasabing ang Yamashita treasure ay maaaring pinakamalaking kwento lamang. Walang sapat na ebidensya na nagpapatunay na mayroong ganon kalaki na kayamanan na itinatago. At ang mga natagpuan raw ng ilan ay maaaring hiwa-hiwalay na bahagi, hindi ang buong alaman. Hanggang ngayon, ang kayamanan ni Yamashita ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo sa Pilipinas. Isang alamat na maaaring totoo o baka naman isang kwento na patuloy na pinaniniwalaan. At kung sakaling malaman mo kung nasaan ito, hahanapin mo ba? May Bermuda Triangle ba sa Pilipinas? Romblon Sea Mystery. May lugar sa dagat na iniiwasan ng ilang mangingisda. Isang bahagi ng karagatan kung saan may mga barkong biglang nawawala. Walang bakas, walang signal. Parang nilulunok ng dagat. Ito ang tinatawag ng iba na Bermuda Triangle ng Pilipinas. Sa bandang Romblon at Karatig na karagatan, may mga ulat ng kakaibang insidente. Hindi ito opisyal na tinatawag na Bermuda Triangle, pero sa dami ng kwento, nabuo ang reputasyon nito. Isang lugar na puno ng tuwaga. May mga mangingisda at tripulante na nagsasabing may mga bangka at barko na bigla na lang nawawala sa lugar na ito. Minsan nawawala ang signal, minsan nawawala ang direksyon. At sa ilang kaso, hindi na sila muling nakita. May mga kwento ng biglang pagbabago ng panahon, kalma ang dagat, pero sa isang iglap, magiging magulo. May iba na nagsasabing umiikot ang kumpas nila ng walang dahilan. At may ilan na nakikita raw ng kakaibang liwanag sa tubig. May mga eksperto na nagsasabing natural lang ang pangyayaring ito. Ang Pilipinas ay madalas tamaan ng bagyo. Ang agos ng tubig sa dagat ay pabago-bago. At ang teknikal na problema sa kagamitan ay maaring magdulot ng pagkawala ng signal. Pero kahit may paliwanag, hindi pa rin nawawala ang misteryo. May naniniwala na may kakaibang puwersa sa lugar na ito. May nagsasabing may energy field na nakakapekto sa navigation. At may iba na may
mga ibang bagay sa ilalim ng dagat na hindi pa natin nauunawaan. Hanggang ngayon, ang dagat sa Romblon ay nananatiling tahimik pero puno ng kwento. At kung sakaling mapunta ka dito, handa ka bang harapin ang misteryong nasa ilalim ng tubig? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, hit ang notification bell at mag-subscribe para sa mas marami pang misteryong ating ibubunyag.